Tuluyan bumalik ang pagtibok ng puso ni Travis nang malaman na magiging secretary niya ang ex-girlfriend niyang si Olivia. But it was 8 years ago at akala niya na matay na ang pagmamahal niya sa dalaga dahil mga bata pa sila noong maging sila. Pero mali siya. Ngunit anong dahilan kung bakit nagtrabaho ang dalaga sa kumpanya nila? Gayong nagmamay-ari ang pamilya nito ng malaking lupain sa kanilang probinsya. Is she a spy? O sinundan siya nito upang ipagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan due to their parents' quarrel? May pag-asa pa kayang maging sila? Kung mga magulang nila mismo ay naging magkaaway matapos putulin ang pagiging matalik nilang pagkakaibigan. O ipaglalaban nila ang damdaming akala nila'y namatay na kahit tutol ang bawat mga magulang nila. Pagkatapos ng buong pagtatrabaho sa kumpanya, pumunta si Travis sa bar upang mag-unwind kasama ang kaibigan nitong si Angelo. Tumawag kasi ito sa kanya at dahil medyo na-stress na siya sa daming ganap sa opisina, pumayag na rin siya. Kung tutuusin ay bilang rin ang pagpunta niya sa bar. Hindi kasi siya mahilig makipagliwaliw since marami siyang trabaho na dapat unahin. Sa wakas, nakarating ka. Akala ko makakatanggap na naman ako ng rejection sa'yo. Tuwang-tuwang salubong sa kanya ni Angelo. Napangisi tuloy si Travis. Pagkatapos ay nakipag first bump ito. Alam mo naman na kapag loaded na ako masyado sa trabaho, saka ako pumapayag. Parang di mo naman ako kilala. Natawa tuloy si Angelo sa kanya. 7 years na silang magkaibigan. Simula nang lumipat sa Maynila ang pamilya ni Travis, pero kahit kilalang kilala na niya ito, hindi pa rin siya matigil sa pagpupumilit na yayain ito sa labas. Pumapayag ka nga, pero ayaw mo naman sa babae. Ba't di mo ako gayahin? Kulang ang buhay nating mga lalaki kung walang babae. Pangungumbinsi ni Angelo. Ilang beses na rin niya itong pinilit na gumamit ng babae para ma-relax ang utak niya. Total wala naman itong naging girlfriend. Pero hindi talaga niya mapilit si Travis. Wala talaga akong hilig sa babae. Alam mo yan, ewan ko ba? Baka mamaya niyan, lalaki rin ang gusto mo. Bro, di tayo talo ha? Sinamaan tuloy ni Travis ng tingin ang best friend niya. Alam na alam talaga nito kung paano siya inisin. Parang di mo naman alam ang kwento ng buhay ko. Di ko alam bro, pero since nawala kami ng naging first girlfriend ko, nawala na rin ako ng gana sa mga babae. Siguro dahil mas focus ako sa business namin. Paliwanag ni Travis. Sa totoo lang kasi, maging siya ay di alam kung bakit ganoon na lang pakiramdam niya. Minsan, kuni-question niya ang kanyang pagkalalaki. Okay na. Huwag na natin pag-usapan yan. Nandito ka tapos para mag-unwind, hindi para ma-stress. Awat na ni Angelo. Kahit nakikipag-inuman siya kay Angelo, hindi niya hayaan ang sarili na malasing, lalo pa at magdadrive pa siya sa malayo. May iba nga ako bro. Di ba ang ex-girlfriend mo nasa province nyo? Gaano ba yun kaganda para walang makahigit sa kanya? For sure, probinsyana yun. Kuryosong tanong ni Angelo. Kahit kasi matagal na silang magkaibigan, ni minsan ay hindi niya masabi rito na hindi basta-bastang pamilya ang dalaga. Baka kasi hanapin ito ni Angelo. Palikero pa naman ito. Kahit kasi mayaman sina Olivia, nakilala niya itong simple, mabait at higit sa lahat, laging nakaapak sa lupa. Ni minsan ay hindi ito nagpakita ng pagmamataas na siyang ikinahumaling niya rito. Bukod pa doon, napaka-conservative rin ito. Kaso nang mag-away ang mga magulang nila, matapos di pagbigyan ng mga mores ang pamilya nila na makipagnegosasyon sa kanilang estate, ay doon na rin naputol ang malalim nilang koneksyon ng dalaga. Mahal niya si Olivia, pero mga bata pa sila noon. Naalala pa naman niya ito at hinahangaan pa rin, pero di na niya ito mahal. Noong una, masakit para sa kanya na mawalay sa dalaga. Pero ngayon, parte na ito ng kanyang magandang nakaraan na hindi na niya maibabalik pa. Typical na babae lang naman siya. Sadyang focus lang ako sa negosyo namin, kaya wala akong interes sa babae. Pagdadahilan ni Travis.
Napansin niya na dahan-dahan na itong nagtatanong tungkol sa ex-girlfriend niya. Napilitan siyang umuwi ng maaga kahit ayaw pa niya. Ayaw na niya kasing mahalungkat ulit ang nakaraan niya. Kinabukasan, naabutan niya ang mga magulang ng nag-aalmusal na. "Kamusta ang tulog mo, anak?" tanong ni Mrs. Bennett kay Travis. "Fine." Maikling sagot niya. Wala siyang ganang magkwento tungkol sa ganap sa kanyang trabaho. Pero ganoon pa man, tanong ng tanong sa kanya ang parents niya. "Pasok na po ako." Saad na lang niya. Surang-sura na siya sa pakikinig tungkol sa negosyo. Nang masanay siya sa paghahandle sa kanilang kumpanya, hinayaan na siya ng mga taon roon at hindi na siya tinutulungan ng mga yon sa paghahandle sa real estate nila. Napapagod siya, gusto na rin niyang magpahinga. Gusto niya ng makakatulong, di yung magtatrabaho siya tapos magpapa-update lang ang mga parents niya. Minsan gusto niya sabihin sa kanila na bakit di na lang sila ang pumunta sa kumpanya at alamin kung anong problema roon. Nauubos na ang motivation niya sa pagtatrabaho. Marami nga silang pera pero wala naman siyang oras para sa sarili niyang buhay. Pumapasok na lang siya para asikasuhin lahat ng kailangan sa kumpanya, lalo na at lumalaki na ang branch ng Bennett Real Estate. "Sir, may bisita po kayo." Salubong sa kanya ng HR niya. "Sino?" "Nasa office niyo po." Nakatungong tugon ng HR. Mukhang kilala na niya ang bumibisita sa kanya ayon na rin sa reaksyon ng kanyang HR. Si Irene, ang babaeng nirereto sa kanya ng mga magulang niya. May class ang babae, maganda at sexy rin naman. Pero hindi niya alam kung bakit di niya magawang magustuhan ang dalaga. Kung tutuusin, maraming nagsasabi na bagay sila. Pagkapasok niya sa office ay agad na bumungad sa kanya si Irene, na nooy nakaupo sa kanyang swivel chair, tumitingin-tingin sa mga papeles na nakalapag sa kanyang lamesa. Napaangat ito ng tingin at malawak na ngumiti sa kanya. Pero tila ba naiinis si Travis sa nakita. Sino nagsabi na pakialaman mo yan? Hindi na itago sa boses ni Travis ang inis sa dalaga. "Sorry, hindi ko sinasadya. Wala ka kasi kaya na-bored ako. Kaya ito, tumingin-tingin muna ako." Nahihiyang saad ng dalaga. Di na lang sumagot si Travis. Umalis si Irene sa upuan ng binata. "Ano ang sadya mo?" Walang emosyong tanong nito. Dinalan nga pala kita ng pang-lunch. Niluto ko yan. I hope magustuhan mo." May pagmamalaking saad ng dalaga. Pagkatapos ay iniabot nito ang paper bag na naglalaman ng lunch boxes ng pagkain. "Thank you." Natuon ang atensyon ni Travis sa kanyang laptop. Gusto niya ipaiwatig sa babae na wala siyang interes rito at ang mga magulang nila ang may gusto na magkatuluyan sila. Nang sa ganon ay ito na mismo ang umiwas sa kanya. By the way, pinapasabi ni Mami at Daddy na mag-dinner ka raw sa bahay. Magluluto ng masarap si Mami. Napatigil sa pagtipa ang binata, pagkatapos ay tumingin ito sa dalaga na nooy nagpapakyut pa sa kanya. Gustong-gusto niyang diretsahin ito na wala siyang interes sa kanya pero baka makaapekto yun sa mga magulang nila kagaya ng nangyari sa mga magulang nila ni Olivia. "Titingnan ko." Sagot na lang niya. Napakagatlabi ang dalaga at umasang may sasabihin pa sa kanya si Travis, kagaya ng kung bagay ba sa kanya ang suot niya o kung anumang compliment na maririnig niya mula sa binata. Pero wala. Pupunta na rin ako sa inyo para personal na ma-invite rin sa dinner sina tita. Dagdag pa nito para lang may mapag-usapan sila. "Do whatever you want. Kung wala ka nang kailangan dito, pwede ka nang umalis. Marami pa akong dapat tapusin." Ganun ba? Sige, see you tonight." Paalam na rin ng dalaga, pero di man lang siya tiningnan ni Travis. Kung tutuusin, nakakabastos ang ganoong ugali. Pero hindi rin naman makakapayag si Irene na mapakawalan ang binata. Gusto niya ito at masaya siya na siya ang pinipili ng mga magulang ng binata para magkatuluyan sila. "I'll gotta go na." Muling paalam niya, pero tumango lang si Travis.
Nakaka-disappoint pero pinilit ngumiti ni Irene nang makalabas siya sa opisina nito para ipakita sa lahat ng mga nakakakita sa kanya na compatible sila ni Travis. Kahit ang totoo ay ramdam niya na walang interes sa kanya ang binata. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Travis nang bumisita siya sa kanila. Pumayag kaagad ang mga to sa kanyang paanyaya, lalo na nang malaman na pumayag si Travis na dadalo rin ito. Kahit ang totoo ay wala naman itong sinabi na pupunta talaga siya. That's great, Iha, para mapag-usapan na rin ang magiging kasal nyo. Saad ni Mrs. Bennett na ikinatuwa ni Irene. Sa wakas, bibigyan na rin ng linaw ng bawat pamilya ang magiging status nila at walang magagawa roon si Travis. Nang makaalis siya ay mabilis siyang nakipag-meet sa mga kaibigan niya upang ipagyabang ang magiging kasal nila ni Travis. Inggit na inggit ang mga kaibigan niya dahil kilalang successful si Travis. At the same time, in terms of looks, wala ka na talagang hahanapin. Dahil ulam na ulam, mukha kasing may lahi kahit hindi ito mestizo. Matangkad, may makisig na katawan, moreno, may perfect jawline at maganda ang pagkakatubo ng bigote at balbas nito. Lalaking-lalaki na magpapalaglag talaga sa panty ng isang babae. Naka-wallpaper pa iyon sa phone ni Irene, kahit wala pa namang namamagitan sa kanila. Inassume na kaagad niya na magiging sila na. Sa kabilang banda, nagmamadali si Olivia sa pagdadrive. Kakaluwas lang niya sa Maynila, kaya di niya alam na ganoon pala ka-traffic. Kung alam lang niya, 6:00 pa lang umalis na siya sa kanyang kondo para di siya malate sa trabaho. Ayaw na ayaw pa naman niya na napupuna siya. Tumingin siya sa kanyang wristwatch. Mukhang malilate na siya. First day pa naman niya sa trabaho pero heto, mukhang mapapagalitan pa siya. Habang si Travis naman ay naghihintay na dumating ang newly hired niyang secretary. Tumawag siya sa kanyang HR para tanungin kung dumating na ba ito, pero wala pa daw. Sumasakit na ang kanyang ulo kasi dapat ang secretary niya ang nauunang pumasok. Let me get her profile, wika niya sa kanyang HR. Okay sir, isisend ko sa iyo right away. Pero di pa nare-receive ay may kumatok na sa kanyang office. Get in. Maotoridad niyang sagot sa kumatok at dahil busy nga siya, nakatuon pa rin ang mata niya sa laptop. Sir, I'm sorry for being late. Natigil si Travis sa pagtipa. Pamilyar ang boses ng babae. Kasunod noon ay ang paglabas ng tibok ng kanyang puso. Pag-angat niya na kanyang mukha, ay tuluyan na nga bumalik ang damdaming akala niya ay matagal nang patay. Pero katakatakang hindi nagulat ang dalaga. Sir, I'm sorry kung ngayon lang ako. Sobra po pala kasi ang traffic sa Maynila. Wika ni Olivia, na kung makapagsalita ay parang wala silang naging nakaraan. Kaya naman, agad na pinalis ni Travis ang gulat niyang reaksyon. Pero di pa rin siya nakapagsalita kaagad. Nakatanggap siya ng email galing sa kanyang HR. Nasend na pala nito ang profile ng dalaga. Olivia Boldon? Basa niya sa pangalan ng dalaga. Yes sir, I'm Olivia Boldon. You are new secretary? Response ni Olivia nang marinig si Travis na binasa nito ang kanyang pangalan. Tumingin si Travis sa kanya na punong-puno ng katanungan. Naguguluhan siya kung bakit iyon ang pangalan ng dalaga. Ang alam niya, Morris ang apelyedo nito. Paanong ginamit niya ang Boldon na apelyedo ng mama niya? Naghiwalay ba ang mga magulang niya? Namatay ba ang kanyang ama? Marami siyang katanungan para rito. Kaso parang may gap sa pagitan nila. After all, 8 years din ang lumipas. Maraming nangyari, maraming nagbago, kaya for sure, wala na lang ang nakaraan nila noong kabataan nila. Napalunok si Travis at pilit na nagpaka-formal. Okay, you can start now. But tomorrow, kailangan maaga ka bukas. We have a lot of work here. Sabi na lang niya. Thank you, sir. Pagkatapos ay lumabas na si Olivia. Pinagmasdan maigi ni Travis ang dalaga. Walang nagbago sa itsura nito. Innocent at conservative pa rin dahil sa haba ng dress nito. Mahaba ang makintab at makapal niyang buhok na nakalugay lamang. Pero yung aura nito parang wala silang nakaraan. Nagbago na ba talaga siya? Tanong ni Travis sa kanyang isip. Nahawakan ni Olivia ang kanyang dibdib
nang makalabas siya sa office ng binata. Alam niyang ang magiging boss niya ay si Travis Bennett, and first love, ex-boyfriend at naging last boyfriend niya. Unexpected naman kasi para sa kanya na sa kumpanya pa talaga ng mga Bennett siya unang natanggap. Well, first time niyang magpaka-independent after magmakaawa sa mga magulang niya na gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Gusto niyang mag-explore without her parents' guidance. Walang kumukontrol, walang sumasaway, walang nakabantay. Buong buhay niya ay nilaan niya sa pagsunod sa parents niya. Kahit ang love life niya ay sinakripisyo niya para lang masunod ang mga gusto nila. She was 18 noong maging sila ni Travis. Nasa legal age na siya. Mahal nila ang isa't isa dahil nire-respeto siya nito. Okay naman sana kaso nang dahil lang sa naging away ng kanilang mga magulang, pinaghiwalay sila. Nahirapan siyang makamove on kay Travis. Na-grounded siya. Ilang buwan rin niyang iniyakan ang binata. Lalo na noong malaman niya na lumuwas ang mga to sa Maynila. Last na naging usapan nila ay noong makipag-break siya sa binata. No single explanation. Kaya tinatanong siya ni Travis na ilalaban nila ang pagmamahala nila sa isa't isa, pero di iyon tinugunan ni Olivia. Mas pinanindigan niya ang pagiging mabuting anak. Pagkatapos ng matagal na pag-move on, hindi na siya ulit nakipagrelasyon. Na-focus siya sa pag-aaral. Mansyon at school lang siya. Hindi siya pinapatulong sa pamamalakad sa kanilang hasyenda, kaya di siya kilala ng mga tao. Sila pa naman ang nagmamayari ng pinakamalaking lupain sa probinsya ng Cebu. Ang pamilya nilang Morris ang nagmamayari ng Capital M Hacienda. Kaya nga nagbabakasakali ang pamilya ni Travis noon na makipagnegosasyon sa kanila. Gagawin nilang real estate ang malaking lupain ng plantation ng mga Morris na inayawan ng mga magulang ni Olivia. Ayaw niyang masira ang lupain nila para sa pabahay at gusali na itatayo roon. Kahit 8 years na ang lumipas, kahit marami nang naganap sa kaniyang buhay nila, heto at bakit muling tumibok ang puso niya kay Travis. Tama ba ang ginawa niya na baliwalain ang nakaraan nila ni Travis at away ng pamilya nila na para bang ibang tao na siya para makamit ang kagustuhan niyang maging independent? O magre-resign na lang siya at maghahanap ng bagong trabaho? She even changed her last name para di siya makilala na isang unikaihan ng Morris. Pero kung susukuan kaagad niya ang unang trabahong tumanggap sa kanya, paano niya masasabing magiging maayos rin ang magiging susunod niyang a-applyan? Dapat unang matutunan niya ay kumakontrol ang emosyon niya. Huminga ng malalim ang dalaga at pilit nagpaka-professional, umupo siya sa table na nakalaan sa kanya. Nang may tumawag sa kanyang telepono, nang sagutin niya iyon ay si Travis pala ang tumatawag sa kanya. Nagpapagawa ng kape. Right away, sir. Sagot ni Olivia. Kahit ang totoo ay gustong-gusto nang manginig ng boses niya. Pumunta siya sa pastry area upang gumawa ng kape, pero di maiwasan pagtinginan siya. Pero dahil introvert siya, na down to earth, hindi niya kayang bumati sa kanila. Yung iba ay may mga mapanghusgang tingin. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang iba ay nakangisi. Nakarinig pa siya na may nagsabing, pang-lola's outfit ang suot nito. Buti sana kung tita outfit, at least may dating. Sayang lang daw ang ganda nito. Kibago-bago niya pero nilalait na siya ng mga katrabaho niya. Pero hindi iyon pinansin ni Olivia kahit medyo nasasaktan siya sa mga naririnig. Malay ba niya na grabe pala kung manghusga ang mga taga-Maynila? Di naman niya sila masisisi. Noong nasa Cebu kasi siya, kahit mahahaba ang mga suot niya, lahat naman mamahalin, branded. Pero ngayon, kailangan niyang bumili sa mga ukay-ukay para di mapaghalataan na isa siyang Morris. Gusto niyang itrato siya ng tama, base sa pagiging normal niyang tao, kaya she need to hide her identity. Alam kasi niyang magkakaroon siya ng special treatment kung sakaling may nakaalam na isa pala siyang anak ng bilyonaryo. At dahil ex-boyfriend niya si Travis,
Alam na niya kung anong gusto nitong timpla, matapang at mapait. Kasi yun ang inihahalin tulad niya sa kanyang sarili. Bigla siyang nagpailing-iling nang matagpuan niya ang sarili na inaalala pa ang mga bagay na meron sa kanila noon ni Travis. Hi, I'm Lucia. Pagpapakilala ng isang babae. May maiksi itong haircut na hanggang batok. Maliit at payat na babae, pero maganda. Matamis itong nakangiti kay Olivia, pero parang di siya komportable rito. Para bang di bukal sa loob niya na pagkatiwalaan si Lucia. May mga ganoon kasing tao, yung tipong the vibes is not giving. Hi, I'm Olivia. Sagot niya. Naiilang siya, pero hinarap pa rin niya ito ng maayos. Pihikan si Sir pagdating sa pagtimpla ng kape. Nung wala pa siyang secretary, ako ang nagtitimpla sa kanya. Baka ipabalik kasi ang gagawin mo kapag disakto ang timpla. Saad niya. Sa dami ng sinabi nito, naamoy kaagad ni Olivia na mukhang may gusto ito sa kanilang boss. Pero hindi niya hayaan na ipagkatiwala ang trabaho niya sa iba. Kahit sabihin pang tinutulungan siya nito. If she fail, saka siya hihingi ng tulong. Tapos na kasi ako, salamat. Saad ni Olivia. Pagkatapos ay magalang siyang nag-excuse kay Lucia. Samahan na lang kita para di ka mapagalitan. Pag-i-insist pa ni Lucia. Nakakainis kung tutuusin, pero hinayaan lang ito ni Olivia. Nang makapasok si Olivia sa office ni Travis, ay nakabuntot pa rin sa kanya si Lucia. Wari sigurado na hindi magugustuhan ni Travis ang tinimpla ni Olivia. Heto po sir. Inilapag na ni Olivia sa lamesa ang kape, habang si Lucia ay para bang alalang-alala sa magiging disappointment ng kanyang boss. Not until humigop ng kape. Pagkatapos ay napangiti. Sa kaniya tinapunan ng tingin si Olivia. Perfect. Matagal na akong di nakakainom ng ganitong timpla. Naibulalas ni Travis. Pero at the same time, nagtaka siya nang makita si Lucia na nooy na sa loob rin ng kanyang office. Why are you here? Baling ni Travis kay Lucia na nooy may bahid na gulat sa ekspresyon nito. Sinamahan ko lang siya to make sure na tama ba ang timplan niya kagaya ng tinitimpla ko sa'yo, lalo na at baguhan pa siya. Pangangatwira ni Lucia. Ito yung hinahanap kong timpla. You don't need to do her job. You can leave now. Maotoridad na saad ni Travis. Yes sir. Tila napahiyang saad ni Lucia. Pagkatapos ay lumabas na ito sa office. Matapos yun ay binalingan naman niya si Olivia na nooy nakatungo pa. Miss Bolden, here's the folder. Make sure na maayos mo ang mga files na yan. May papasa rin ako sa email mo. Pakitingnan mo rin. Okay sir. Nang akmang lalabas na ang dalaga ay muling nagsalita si Travis. Thank you. Malumanay na pagpapasalamat niya. Pilit kinontrol ni Olivia na huwag magkaroon ng reaksyon sa sinabing yun ni Travis. My job, sir. Sagot niya. Nagpapasalamat siya na hindi man lang siya nabulol. Nang makaupo siya sa kanyang table, ay doon lang niya naramdaman ang panlalamig na kanyang kamay. Kung sa unang pagkikita nila, parang di sila magkakilala. Umaakto siyang wala silang nakaraan ni Travis, habang ang binata naman ay umaaktong maotoridad. Malayong malayo sa ugali nito noon, malambing at malumanay magsalita. Focus ka nga, Olivia. Saway niya sa kanyang sarili. Titingnan sana niya ang folder nang biglang sumulpot si Lucia sa kanya. Olivia, sabihin mo nga sa akin, paano mo ginawa ang kape ni Sir? Nagulat tuloy ang dalaga. Kung tanungin siya nito, parang ang tagal na nilang magkakilala. At the way na magtanong ito, halatang halata na may gusto talaga ito kay Travis. Pardon, pero marami pa akong trabaho. Siguro pag break time na natin, saka na tayo mag-usap. Magalang niyang pagtanggi. Ayaw kasi niya ng distraction pagdating sa trabaho. Damot? Saad ni Lucia. Halatang ipinaririnig talaga niya iyon sa kanya. Obviously, dina-down lang siya nito since baguhan pa lang siya. Pero kahit wala pang experience si Olivia, pinag-aralan na niya ang ugali ng mga tao. Napaghandaan na niya iyon. Introvert man siya pero hindi rin naman siya basta-basta paaapi sa kung sino-sino lang. Di na niya pinatulan si Lucia bagkus tinuon niya ang kanyang atensyon sa file na ibinigay sa kanya ni Travis.
Hindi maiwasan ni Travis na mapangiti habang higop-higop ang kanyang kape. In-denial pa siya noong unang nakita niya ang dalaga. Pinipilit niyang magpaka-formal at kinukumbinsi ang sarili na baliwala na ang kanilang nakaraan. Pero nung ipagtimpla siya nito ng kape, na-realize niya na hindi pa pala siya tuluyan nakakalimutan ng dalaga. Alam na alam pa rin nito ang taste at gusto niya, kaya naisip niya na muling ibalik kung ano man ang meron sa kanila. Total, 8 years na rin ang nakalipas. Baka pwede na nilang ibalik yung dating pag-iibigan nilang naudlot. Yun ay kung wala pa itong bagong boyfriend. Pero, he is praying na wala, kagaya niya. Nasa edad na sila, wala na dapat silang ipag-alala kung sakali manghadlangan sila ulit ng mga magulang nila. Kaya naman nagplano siya kung papaano mababantayan ang babaeng mahal niya. Oo, mahal pa rin niya si Olivia. Kahit lumipas ang 8 taon, wala pa rin nagbago sa pag-ibig niya rito. Kaya pala hindi mahulog-hulog ang loob niya sa ibang babae. Dahil si Olivia pa rin pala. Si Olivia pa rin ang nagmamay-ari ng puso niya. At hindi niya iyon may kakaila pa. Nasubsob sa pagtatrabaho si Olivia. Hindi siya umaalis sa kanyang table para matapos ang mga trabaho niya. Nagbaon pa nga siya para di na niya kailangan makaalis. Isa pa, madami na rin siyang naririnig na kung ano-ano kay Lucia. Pinapasaringan siya. Kibago-bago niya pero pabida na raw siya. Akala mo kung sinong magaling at kung ano-ano pa. Wala tuloy nakikipagkaibigan sa kanya. Doon niya na-realize na sobrang toxic ng corporate. Kaya pala ayaw ng mga magulang niya na pumasok sa mga ganitong negosyo. Hindi na lang niya iyon pinapansin. Huli na rin siyang umuwi after office hour. Kailangan niyang mag-OT para wala siyang makasabay. Ngunit nagulat na lang siya nang sumulpot si Travis sa likuran niya. You have to go home. Delikado rito sa Maynila. Agoy santisma, sir, wag naman kayong manggulat. Gulat na bulalas ni Olivia. Sapo pa nito ang kanyang dibdib dahil sa pagrigodon ng kanyang puso. Lumingon sa ibang direction si Travis. Hindi niya ipinahalata rito na natatawa siya. Same old Olivia. Magugulatin pa rin. He did it on purpose dahil alam niyang magugulat talaga ang dalaga. I'm sorry kung nagulat kita. Iuwi mo na lang yung trabaho mo. Hindi ako nagpapa-OT sa office. Okay sir, sagot na lang ng dalaga. Gustong-gusto sanang hampasin ng dalaga si Travis dahil sa ginawa nito, pero kinontrol pa rin nito ang kanyang sarili. Paalis sana siya nang mag-insist si Travis na ihatid siya, pero tumanggi si Olivia. Baka mamaya kasi ay pinapasundan siya ng parents niya nang di niya nalalaman at malaman pa nila na kasama niya si Travis. Baka bawiin pa nila ang pagpayag nila na makapagtrabaho siya ng malaya. Nagmadali siyang pumasok sa elevator, yun nga lang, naiilang siya dahil kasabayan niya ang binata. Parehas silang walang imik. Kahit ang totoo'y gustong-gustong paulanan ni Travis ng tanong si Olivia. Kamusta ka na? Nakasloob niyang tanong sa dalaga. Nagulat ang dalaga sa tanong na yon, subalit hindi siya nagpahalata. Ayos lang, ikaw? Di na iwasang mga musta rin nito. I'm fine. I hope we could get along sometimes. Di siya ako masyado kaya malabo. Ganun ba? Kamusta si tita? Mag-iiba ng usapan ni Travis. Pero bumukas ng elevator, dahilan upang ipagpasalamat ni Olivia na huwag mapahaba ang kanilang usapan. As long as kaya niyang iwasan si Travis, gagawin niya. Unless na lang kung tungkol sa trabaho ang pag-uusapan nila. Mauna na ako sir. Pagpapaalam niya sa binata. Di na nakatsyempo pa si Travis na makapagsalita pa. Inisip na lang niya na magkakaroon rin siya ng pagkakataon na makausap pa si Olivia ng masinsinan. Dama rin kasi niyang may mali, kaya dadahan-dahanin niya ang pag-uobserba sa dalaga. Pinauna muna niyang makaalis ang sasakyan nito bago siya nag-drive. Napabuntong hininga na lang siya nang tuluyan mawala sa paningin niya ang sinasakyan ng dalaga. Uuwi na sana siya kaso ring naman ang phone niya, ang mami niya. Napaismid na lang siya nang malaman ang nais nito since ayaw niyang suwain ang mga to.
Napilitan na rin siyang sumunod para na rin maklarify sa pamilya ni Irene ang gusto nito nang sa ganon ay tantanan na siya, lalo na ngayon at muling nagtagpo ang landas nila ni Olivia. Sinubsob ng dalaga ang kanyang ulo sa malambot niyang kama nang makarating siya sa kanyang kondo. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil hanggang ngayon apektado pa rin siya sa presensya ni Travis. Hindi niya makontrol ang puso niya sa tuwing nakakausap niya ang binata. Dahan-dahan nakakausad na siya sa development ng sarili at buhay niya, pero hindi sa damdamin niya kay Travis. Para mawala sa isipan niya si Travis, kumain at nag-shower na siya. Nang sa ganon matuon ang atensyon niya sa trabaho. Ngunit napahilamos na lang siya sa kanyang mukha dahil nakikita pa rin niya ang mukha ng binata sa kanyang mga papeles. Olivia, stop thinking him. Paninirmo niya sa kanyang sarili. Gayunpaman, sinubukan niyang pilitin ma-focus ang kanyang isipan sa trabaho. Tuwang-tuwa si Irene nang makarating si Travis. Alam niyang pinilit lang siyang dumalo ng mami nito. Mapapahiya talaga siya sa mga magulang ng binata dahil nasabi niya na pumayag itong dumalo kahit hindi naman. Alam mo anak, maraming talento si Irene. Bukod sa masarap ng magluto, matalinong bata pa ito. Sa dami ng nanliligaw sa kanya, ikaw lang ang compatible sa kanyang standard. Pagmamalaki ng mami ni Travis kay tungkol kay Irene. Sumang-ayon ang mga magulang ng dalaga. Pero mukhang di tumalab ang pagpaparamdam ni Travis na wala siyang interes kay Irene. Kaya naman nang matapos siyang kumain ay umalis na siya. Kakausapin na lang niya ng masinsinan ang mga magulang niya kapag nakauwi na sila. Nang sa ganon, maintindihan nila na ayaw niyang matali kay Irene. Mawalang galang na ho, but I need to go. May mga importante pa akong dapat asikasuhin. Pagpapaalam niya, aalma pa sana ang mga parents niya kaso nakaalis na si Travis. Pasensya na sa inasalang anak ko. He's been so stressed these past few days. Napaka-workaholic kasi niya. Hinging paumanhin ng mami ni Travis. Hiyang-hiya sila sa magulang ni Irene. It's okay tito and tita. Naabutan ko nga siya sa office niya noong umaga na masyado siyang busy. Pero nakuha pa niyang isingit ang dinner na to despite of his hectic time. Wika ni Irene. Dapat lang dahil pakakasalan ka niya. May halong inis na saad ni Mr. Zamora. Muling humingi ng pasensya ang mag-asawa sa pamilya ni Irene. Naabutan nila si Travis na nakatutok sa kanyang laptop sa may sala. Bagamat totoo ang sinasabi nitong busy siya, pero di nila mapapalampas ang pagiging bastos nito sa pamilyang Zamora. To be clear, Mommy, putulin niyo na ang pantasya niyo na makasal kami ni Irene. Hindi ko siya tipo. Son, you can never find a decent woman like her. Depensa ng kanyang mami. Nagtagis ang panga niya sa galit at marahas na tiniklop ang laptop nito. Sino ba ang tatabi? Kayo ba o ako? Pati ba naman mapapangasawa ko? Kayo ang magdidikta? Pressure na nga ako sa pag-handle ng negosyo nyo. Idadagdag nyo pa ang babaeng ni wala akong katiting na pagmamahal. Baka sa susunod, pati kamatayan ko kayo rin ang dumikta. Di napigilan sumagot-sagot ni Travis sa kanyang magulang. Sawang-sawa na siya sa pagsunod sa mga kagustuhan nila. Anak, para ito sa kabutihan mo. Mahirap makahanap ngayon ng matinong makakasama sa buhay. Apila ng kanyang ina. Tumayo si Travis at sa final na pagkakataon, muli itong nagpaliwanag. Hindi na ako bata. Alam ko ang gusto at ayaw ko sa buhay. Anak, subukan mong kilalanin siya. Ngunit di na pinatapos ni Travis ang pagsasalita ng kanyang ina dahil tinalikuran na niya ang mga to. Galit na tinawag ng kanyang ama ang kanyang pangalan pero hindi na niya nilingon ang mga ito. Wala siyang pakialam kung magalit ang mga to sa kanya pero sumusobra na sila. Ilang araw din niyang hindi kinibo ang mga magulang niya. Kung may dahilan man ang pagpapatuloy niyang magtrabaho sa kumpanya, iyon ay dahil kay Olivia. Ayaw niyang malaman ng parents niya na nagtatrabaho roon ang ex-girlfriend niya. Napansin rin ng mga empleyado niya na nagiging magaan na ang aura niya. Wala silang kamalay-malay na dahil iyon kay Olivia. Ibang-iba na ngayon ang aura ni Sir.
Pakiramdam ko, in love na siya. Huwag naman sana silang magkatuluyan ng babaeng pumupunta rito. Malungkot na sabi ni Lucia. Naririnig iyon ni Olivia. Natigil siya sa pagtipa. Balita ko, yun ang minamatch sa kanya ng parents ni Sir. Mayaman din kasi si Miss Zamora. At maganda. Last time na lumabas siya sa office ni Sir, ngiti-ngiti pa to. Baka nagkakamabutihan na sila. Saad naman ang isa sa katrabaho niya. Parang kinurot ng sobrang sakit ang puso ni Olivia. Kung ganoon kasi, may iba na palang nakalaan sa boss niya. Pero dapat maging masaya siya dahil magiging factor yun para tuluyan maputol ang sinulid na nakagapos sa damdamin niya sa binata. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho at pinilit na baliwalain ang mga naririnig niyang chismis. Nagpatawag ng meeting si Travis. Katabi nito si Olivia dahil ito nga ang sekretary niya. Pero kahit siya di alam kung tungkol saan ba ang pag-uusapan nila. Katakataka rin ang ngiti nito na nagpapalabas sa kanyang biloy. Bagamat lahat ay masaya dahil mukhang may maganda itong hatid na balita. Pero di rin nila maiwasan hangaan ang gandang lalaki nito. Sa tagal kasi nilang nagtatrabaho sa Bennett Real Estate, ngayon lang nilang nakita ang magandang ngiti ng kanilang boss. Thank you for your hard work. Dahil sa inyo, mas lumalago na ang ating kumpanya. Kaya naman bilang reward, on Sunday, magkakaroon tayo ng party as well as exchange gift. At kahit hindi December, magbibigay ako ng 13th month pay. Bukod pa doon, ang 14th month pay nyo sa katapusan ng taon. You all deserve a reward. Nagkahiyawan dahil sa announcement na iyon. Hindi nila lubos akalain na ganoon pala kagalante ang boss nila. Bagamat, magaling itong mamalakad, pero ngayon lang niya ipinaramdam na grateful pala siya sa kanilang hard work. Napapansin din pala nito ang kanilang paghihirap. Todo pasalamat sila kay Travis, habang si Olivia ay tahimik pa rin at seryosong seryoso. Napansin iyon ni Travis at kilala niya kapag ganoon ang dalaga. May gumugulo sa isip nito, kaya naman mabilis niyang dinismiss ang meeting. Miss Boldon, please stay here for a while. May papagawa ako sa iyo. Utos ni Travis. Di maiwasan pagtinginan ng ibang empleyado si Olivia, pero since wala naman something sa reaksyon nito, hindi nila ito pinagdudahan. Nang sila na lang ang naiwan sa meeting room, kinumpronta kagad siya ni Travis. May problema ka ba? Nag-aalala niyang tanong. Sir, may personal problem does not matter to my work. Pero nag-aalala ako. Pag-amin ni Travis. Napatitig tuloy si Olivia sa binata. Kung wala na kayong itatanong about sa trabaho, alis na po ako, excuse me. Wala nang nagawa si Travis. Nawawalan siya ng focus dahil sa nangyayari kay Olivia. Pero kailangan niyang tiisin yon hanggang sa linggo para malaman niya kung ano ba talaga nangyayari sa buhay nito. Nalaman ni Irene ang tungkol sa paparty ni Travis sa kanilang kumpanya. Nakahagip rin siya ng impormasyon na mukhang siya ang reason kung bakit tila ba naging masayahin si Travis sa trabaho. Kaya naman, balak niyang sorpresahin ang binata sa pamamagitan ng pagdalo sa nasabing pagdiriwang. Hindi may ipaliwanag ni Olivia ang kirot sa kanyang puso. Para itong nilalamukos at di mapigilan, mapapatak ang kanyang luha. Wala siyang gana humarap sa mga papeles na iniuwi niya. Kailangan muna niyang namnamin ang sakit ng pinagdadaanan niya to release the pain. Not until tumawag ang kanyang parents. Nang sagutin niya ang mga to at narinig ang boses ng kanyang ama, ay mas lalong di niya na mapigilan ang sarili na mapaiyak. Natutop niya ang kanyang bibig upang di mahalata ng mami niya na umiiyak siya. I'm doing good, mommy. I'll call you tomorrow. Maaga pa kasi ako bukas. Pagdadahilan na lang niya. October 12, 2024, Sunday ng umaga. Nakaharap sa wardrobe si Olivia. Naghahanap siya ng maaari niyang isuot since kailangan. Kahit papaano ay maging elegante siyang tingnan. Marami naman siyang pwedeng isuot. Pero nagdadalawang isip siya kung dapat bang mag-ayos siya ng tama o maging normal na lang. Baka maging agaw pansin kasi siya.
Umupo na lang siya sa sofa at may tinipa sa kanyang phone. Excited na excited naman si Irene sa pagbibihis. Gusto niya siya ang pinakamaganda sa event. Kailangan niyang magmukhang kaaya-aya lalo na at magiging future Venezia. Napili niyang magsuot ng gray long gown na masikip, nangingintab sa dami ng beads na nakadikit sa gown. May hiwa sa gilid hanggang hita, dahilan upang maging lantad ang kanyang makinis at maputing hita. Pinaglaanan talaga niya iyon ng pera. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Travis ang matalik niyang kaibigan. Umamin ka nga sa akin, saan mo ba gagamitin to? May halong panunukso ang boses ni Angelo. Akala ko ba gusto mong ma-attach ako sa babae? Bakit kinakastigo mo ako ngayon? Tumawa si Angelo at tinapik-tapik sa balikat si Travis. Natutuwa siya dahil sa wakas, mukhang nakikinig na sa kanya ang kanyang best friend. Congrats! Kailangan may pakilala mo ako sa lucky girl na yan. Napapailing na lang si Travis habang nakangiti. Iniwan na niya ito bit-bit ang malaking teddy bear, iuuna niya ito sa office nang sa ganun ay di makita ng mga tao niya. Baka makahalata si Olivia na galing sa kanya ang ireregalo niya sa kanya. Palalabasin kasi niya na galing iyon sa isa sa mga shareholder na natuwa sa pagpaparty nila at para walang magduda. May isa pa siyang regalo na siyang pagbubunutan ng lahat na kay Olivia rin niya ibibigay. Napangiti siya sa isipin na iyon dahil paniguradong mababantayan na niya ang dalaga kapag naiuwi niya ang teddy bear. May hidden camera kasi sa mga mata nito. 7 p.m. sa gabi. Paunti-unti ay dumarating ang mga empleyado. Lahat ay nakaayos. Halatang pinaghandaan, lalo na ang mga kababaihan. Nagsilitawan ang mga ganda nila. Liban kay Olivia na nooy wala pa. Siya kasi ang naghanap ng masarap na magki-catering sa kanilang party. Kaya given na magiging late siya. Di rin naman siya pansinin at hindi inaalala ng mga katrabaho niya, kaya walang naghanap sa kanya. Maging si Travis ay hindi siya hinanap upang walang makahalata. Mas gumapo pa ito dahil sa maangas nitong haircut. Maging ang tuxedo niya ay bagay na bagay sa kanya. Alam nilang gwapo ito, pero mas lalong nadagdagan dahil mukhang sinadya niyang mag-ayos ng gabing iyon. Masaya niyang binabati ang mga empleyado niya na wala na ang pagiging strict niya kaya magaan ang aura ng event. Pero kahit hindi nagpapahalata, si Olivia ang nasa isip niya. OMG, kasama pala siya sa event? Bulalas ng isa sa empleyado ni Travis. Natuon ang atensyon nila sa entrance, si Irene. Maraming namangha sa kanyang kagandahan, napaka-elegante niyang tingnan, namumukod tangi sa lahat. Nagkaroon tuloy ng bulong-bulungan sa inimbitahan ng boss nila si Miss Zamora. Kaya nagkaroon ng haka-haka na meron ng namamagitan sa kanila. Ang iba ay nadismaya, lalo na ang mga nagkakagusto kay Travis. Samantalang ang iba ay nagpanggap na natuwa na lang. Kaso mukhang nagulat rin si Travis sa pagdating ni Irene. Hindi dahil nagandahan ito sa kanya, dahil wala siyang alam na darating ito. Agad na lumapit si Irene sa kanya at bineso-biso siya. Yung kaninang masayang Travis, napalitan ng pagtataka ang kanyang reaksyon. Sino nag-aya sa'yo dito? Walang emosyong tanong ni Travis. Tila ba napahiya naman si Irene sa tanong na iyon dahil halatang hindi ito natutuwa sa existence niya. To surprise you, bulalas na lang niya bilang pagtakip sa katotohanan na napahiya siya. Napabuntong hininga na lang siya. Dahil sa totoo lang, hindi naman niya pwedeng ipahiya ang dalaga. Naisip ni Travis na baka pakana naman iyon ang kanyang pamilya. Enjoy the party. Sad na lang niya. Kahit na welcome niya na ang babae, hindi naman niya ipinapakita na natutuwa siya sa pagdating nito. Nang sa ganon, malaman man lang niya na di siya natutuwa sa pagsawsaw niya sa trabaho. Pero mukhang di maintindihan ni Travis kung insensitive ba ang babae o sadyang nananadya ito. Kasi sumusunod-sunod ito sa kanya at dahil sa ginagawang iyon ni Irene, napilitan siyang lingunin ito. Pa-inosenteng ngumiti pa ito kay Travis. Bakit? Mahina pero may himig ng pagkaubos ng pasensya. Ano kasi, wala akong kilala dito. You can talk to them. Lahat sila dito mabait. Uma-attend ka dito tapos magiging awkward lang kasi di ka naman makikijoin sa kanila.
Bulong ni Travis sa kanya. Wala rin naman kinalaman ang pamilya nito sa negosyo nila. Sadyang gusto ng mga magulang niya ang pamilya Zamora. Para naman, binuhusan ng malamig na tubig si Irene dahil sa sinabing iyon ni Travis. Ramdam niya ang pagiging harsh nito sa kanya. Ngunit kailangan niyang malampasan yon nang sa ganon ay makuha niya ang loob ni Travis. Sinubukan niyang makisalamuha sa iba para naman hindi siya magmukhang kahiya-hiya. Ngiti-ngiti pa siya kahit ang totoo ay hindi naman talaga siya friendly. Para lang din masabi na mabait siya at bagay sila nila ni Travis. Marami naman lumapit sa kanya at nakipagkilala. Hindi naman alam ni Olivia kung tama ba ang naging desisyon niya, kung bababa na ba siya sa sasakyan at magpapakita na sa party o babalik na lang. Pero nandoon na siya. Nadala na rin ang mga pagkain sa main venue kaya di na siya makakaatras pa. Samantala, patingin-tingin na si Travis sa kanyang wristwatch nang biglang may bumulaga sa kanya sa likod. Nagulat pa siya nang makita si Angelo. "Ba't andito ka?" Gulat na tanong ni Travis. "Bakit? Bawal bang makakita ng chicks? O should I say, makita ang girl na pagbibigyan mo ng teddy bear?" Napailing na lang si Travis. Alam niyang curious ang kanyang best friend. Pero di naman niya inaasahan na mag-e-effort pa itong pumunta doon para lang makita ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Natigil lang ang pag-uusap nilang magkaibigan nang dumating ang kanina pa inaantay ni Travis. Si Olivia. Nakasuot ito ng cocktail dress hanggang tuhod ng rose pink. Makintab pa yon at sleeveless kaya kita ang makinis at malambot niyang balat. Para siyang manika na naglalakad, lalo na at nakapulupot ang buhok nito, habang may nakalaglag sa gilid ng kanyang magkabilang sentido ng curly hair. Light makeup lang din ang ginamit rito, pero para siyang tisay na may malaanghel na ganda. Natuon lahat ng atensyon sa kanya. Kung ikukumpara sa manang style nito, doon lang mapapansin na balat mayaman ito. "Bro, who is she?" Di napigilang tanong ni Angelo. "Siya yung pagbibigyan ko ng regalo." Bulong ni Travis. Napailing si Angelo sa paghanga. "Hindi kita masisi, iba yung ganda at aura niya. Innocent yet sophisticated. Ang gara?" Nilapitan ni Travis ang dalaga, pero di ito nagpahalata na namamangha siya sa ganda nito, nang sa ganon ay di ito mailang sa kanya. "Miss Baldon, nasa venue na ba ang buffet?" Dahilan tanong ni Travis. "Yes sir, nandoon na po lahat." Formal pa rin niyang saad. "Good." Pagkatapos ay nagsimula na ang party. Naging takaw tingin siya kaso di siya nakikisalamuha. Napatanong din si Irene sa mga nakakausap niya doon kung sino siya. "Si Olivia, secretary ni sir." Bagamat hindi naman nagpakita ang dalawa ng kakaibang interaction, pero may instinct si Irene na may something sa dalawa, lalo na at malambot ang mga matang ipinupukol ni Travis sa secretary nito. Isa pa, tila ba natatabunan ang kagandahan niya nang dahil sa babaeng yun. Nag-o-overthink na tuloy siya na baka siguro masaya sa trabaho si Travis ay dahil nakikita niya araw-araw ang babaeng yun. Di naman kasi maikakaila na ang ganda talaga ni Olivia. Nagtanong pa ito ng pasimple patungkol kay Olivia. "Nakakagulat nga ma'am Irene, kasi kung makita niyo siya sa office, para siyang manang." "Well, maganda naman talaga siya, pero ekes pagdating sa pormahan. Di rin namin alam ang background since para siyang manang na nerd." Negatibong kwento ni Lucia. Napangiti si Irene. Kung ganoon kasi, walang class ang dalaga. Susubukan sanang lapitan ni Angelo si Olivia kaso pinigilan siya ni Travis. Binalaan pa niya ito na huwag sirain ang kanyang diskarte. "Mukhang seryoso ka na nga, congrats." Panunokso ni Angelo. Nasa tabi lang si Olivia nanonood hanggang lapitan siya ni Irene. Nakipagkilala kaagad ang babae. "Hi, I'm Irene Zamora. Are you the secretary of my fiancé?" Diin pa nito sa huli niyang sinabi. "Yes, ma'am." Ngumiti si Irene. "Well,
Ikuha mo naman ako ng maiinom. Sumasakit na kasi ang talampakan ko. Tumaas ang kabilang kilay ni Olivia. Alam niyang hindi tama na magmamaldita siya, pero di niya mapigilan, lalo na at fiancé pa ito ni Travis. Hindi ako ang server dito. Mamaya may dadaan, doon ka magutos. Walang emosyon niyang sabi. Di naman iyon nagustuhan ni Irene. Tinaasan niya ito ng tingin. Wow, grabe. Ganyan ba kayo sa guest nyo? Nagmamalditang saad na ni Irene. Dahilan upang magtinginan sila. Huminga ng malalim si Olivia. Bawal na bang tumanggi ng maayos ngayon kasi minamasama? You, duro niya kay Olivia. Pero namagitan na si Travis sa kanila. What are you doing, Miss Zamora? Salubong ang kilay na tanong ni Travis. Nagsalikop ang braso ni Irene habang matalim na nakatingin kay Olivia. Siya kasi, nagpapakuha ko ng maiinom since masakit ang talampakan ko, basta ba naman akong binastos? Panunumbong ng babae, umaasa na kakampihan siya. Hindi kita binastos. Kako, di ako ang server dito. Mamaya may darating rito, doon ka magpakuha. Depensa ni Olivia. Humarap si Travis kay Irene. Hindi kita in-invite dito. Party to ng mga empleyado ko. Tapos gagawa ka ng eksena rito? Just because you're not comfortable? Huwag mo sana sirain, Miss Zamora, ang party nila. Nagbulungan ang mga nakarinig. Nabigla sila dahil di pala invited ang babae. At base sa kung paano siya pagsabihan ni Travis, parang hindi niya ito girlfriend o fiancé. Namuo ang luha sa mga mata ni Irene. Gusto sana niyang magsalita, pero tinalikuran na siya ni Travis. Kaya wala na siyang naging choice kung hindi mag-walk out para makatakas sa kahihiyan. Habang nasa sasakyan siya ay panay naman ang mura niya kay Olivia. Sinisisi niya ito kung bakit siya napagsabihan ni Travis sa harap ng maraming tao. Kaya dediretso siya sa mansyon ng mga Bennett upang magsabi ng saloobin doon. Wala na siyang pake kung magalit si Travis. Ang sa kanya lang ay mapatalsik ng mga magulang nito ang probinsya ng sekretarya niya. Samantala, nagpatuloy ang party, ngunit di maiwasan ng mga katrabaho ni Olivia na pag-usapan kung paano siya ipinagtanggol ni Travis. Ngayon, napagtanto nila na hindi si Miss Zamora ang reason kung bakit ito dahan-dahan nagbago, kung hindi dahil sa probinsyanan si Olivia. Kaya naman, imbis na maging malapit sila sa dalaga, ay mas kinamuhian nila ito. Lalo na si Lucia. Ngunit ang mga kalalakihan naman ay panay lapit sa kanila. Na siyang ikinaiinis naman ni Travis. Ngunit ayaw niyang magpahalata. Kaya naman, minadali niya ang pagdiriwang, maging ang pagbubunutan ng regalo. At tulad nga ng plano niya, nakuha ni Olivia ang teddy bear na bigay ko noon ng isa sa mga shareholder. Ang sumunod naman ay sila-sila na ang nagbigay ng regalo. At dahil nga ang nakuha ni Olivia na pagreregaluhan ay si Travis, ay binigay na nito ang kanyang regalo. Maraming nag-expect na sila ang nabunot ng kanilang boss, subalit si Olivia rin pala ang nabunot ni Travis, that it turns out to be as an exchange gift between them. Maraming nainggit kasi for sure, mamahalin ang regalo nito, pero ang mas nakaka-surprise ay nang inaanunsyo ni Travis na pagbuksan ang kanilang mga regalo. Pinakahuli na si Olivia dahil ini-expect nila na mahal yung regalo sa kanya ng boss nila. Ngunit nang buksan ni Travis ang kanya ay halos laglag pa nga sila nang iniregalo sa kanya ay rilong Rolex at isa yon sa latest. Napatingin sila sa dalaga kasi nang kilatisin yun ng kaibigan niya ay genuine iyon. Kung sa bagay, alam niyang si boss ang reregaluhan niya. Kaya dapat presentable rin ang ibibigay niya. Nag-loan siguro yan para makakuha lang panregalo. At kung ano-ano pang haka ng mga katrabaho niya. Ngunit sa kabila ng mga negatibong naririnig ni Olivia ay di niya pinatulan ang mga sinasabi nila na natili siyang kalmado. Nang ang regalo ni Travis ang buksan niya ay maraming namangha. Isa kasing kwentas na may malaking pendant na heart. Gold iyon at nabubuksan.
Kapag binuksan ay isang mamahaling ruby na diamond ang laman nun. May picture sa loob na naaninag ni Olivia pero di na niya iyon ini-expose. Maraming naiinggit sa kanya. Alam nilang sobrang mahal iyon. Nagpunta sa banyo si Olivia. Hindi niya maintindihan ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa mahal na regalo ni Travis, kung hindi dahil sa picture na nasa loob ng pendant. Nagmamadali niya iyon tiningnan sa banyo at tama nga ang hinala niya. Ang picture nila nung binata nung first date nila. Di niya napigilan malaglag ang kanyang luha. Dahil sa ngiting nakapaskil sa kanilang mga labi. Kailan kaya niya huling nakita ang mga ngiti na walang halong pagpapanggap at pilit? Are you okay? Tanong ni Travis. Nanooy di niya napansin na nasa likuran na pala niya. Bakit andito ka pa? Female CR to. Nabubulol niyang tanong. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita, Olivia. Pag-amin ni Travis. Punong-puno ng pagsusumamo ang kanyang muka. Nababasa ni Travis na ganoon din si Olivia kahit sabihin pa na walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig. Lumapit si Travis at walang pakundangan siniil ng halik si Olivia. Hindi naman napigilan ng dalaga na tugunan ang halik na yon. Gustong magsumigaw ng utak niya na mali ang kanilang ginagawa. Ngunit nanaig ang pag-ibig niya rito. Napapaungol siya habang naghahalikan sila. Sinandal siya ni Travis sa loob ng isang cubicle. Kahit walang naging karanasan si Olivia, naibigay niya nang wala sa oras kay Travis ang pinaka-iingatan niya. Pagkatapos ng may nangyari sa kanila, ay doon palang natauhan si Olivia. Mahal niya si Travis, pero naging mali ang kilos niya para maamin rito ang tunay niyang damdamin. Olivia, Masuyong tawag niya rito. Inayos ng dalaga ang kanyang sarili pagkatapos ay nagpaalam na ito. She can't stand any longer in front of her boss. Baka mabaliw na siya kapag di siya makalayo kaagad. I gotta go, sir. Napahilamos na lang si Travis sa kanyang mukha. Natakot ata niya si Olivia. Pero despite of that, napatunayan niya na hanggang ngayon nakapreserve pa rin ang pagkabirhin nito. Naaalala niyang sinabi ng dalaga noon na ibibigay lang niya ang bataan niya sa lalaking pakakasalan niya. Kaya ibig sabihin lang ng nangyari sa kanila ay ang pag-asang maaari pa silang magkatuluyan. Hindi alam ni Olivia kung ano ba ang dapat niyang gawin ngayong bumigay na siya. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili ngayon. Hindi niya alam kung paano pa niya harapin si Travis. Lumayo siya sa kanyang pamilya at probinsya para ma-expand ang development niya para sa sarili. Pero ito, bukod sa nalaman nito na may pagtingin siya rito, na ibigay pa niya ang kanyang pinakaiingatang bataan sa binata. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Hindi niya nakuha ang layunin niya sa paglayo. Paano pa kaya kapag nalaman yun ng kanyang mga magulang? Masamang anak na ba siya? Sobra naman ang pagka-guilty ni Travis sa padalos-dalos niyang aksyon kay Olivia. Pero hindi niya hayaan na mawala ito sa kanya. He will pursue her no matter what happened at wala siyang pakialam kung magalit man ang mga magulang. Habang tinitingnan niya sa kanyang phone ang pag-iyak ng dalaga ay para rin dinudurog ang puso niya. Mahal niya ito, mahal na mahal. Paninindigan niya kung ano man ang nangyari sa kanila. Ngunit nang makarating siya ay sinalubong kaagad siya ng kanyang ina ng sampal. Paano mo nagawang bastusin sa harap ng maraming tao ang magiging asawa mo? At sino ang babaeng sawsaweras sa paglalapit mo kay Irene? Bulyaw sa kanya ng mami niya. Napangisi na lang si Travis dahil sa totoo lang, masyado na silang committed sa pakikipagkasundo sa pamilya Zamora. Nagsumbong pala siya doon. Binigyan ko lang ng reward ang mga empleyado pero nagre-reklamo siya roon. Uutos-utusan ang tao ko. Tapos ngayon, magre-reklamo siya rito? Ma'am, ayoko sa kanya. Mas gugustuhin ko na lang maging matandang lalaki kaysa makisama sa babaeng kayo lang ang may gusto. Galit na saad ni Travis. Enough honey, you're being too much. Kinokontrol mo na ang sarili mong anak. Pagpigil ni Mr. Bennett.
kaya di nakaimik si Mrs. Bennet. Ngunit di niya matanggap na may babaeng nagpapabaliw sa anak niya, kaya iyon na lang ang susugurin niya sa kumpanya. Sisiguraduhin niyang mapapaalis niya ito, nang sa ganon mahulog ang loob ni Travis kay Irene. Palaging pinapanood ni Travis ang dalaga para bantayan ito. Base sa estado ng buhay nito, alam niyang maayos pa rin ang pamilya nila. Kaya naman napapatanong siya kung bakit kailangan magtrabaho ni Olivia, lalo na at alam niyang istrikto ang mga magulang nito. Hindi naman maaari na mag-spy siya sa kanilang kumpanya, lalo pa at doon talaga siya nag-apply sa kanila. Kaya naman naisip niya na puntahan na lang ito sa kanyang kondo. Bagamat may pasok kinabukasan, pero kahit hating gabi na, gusto niyang masabi sa dalaga ang plano niya. "Saan ka pupunta?" Tanong ng kanyang mami na nooy kalalabas lang din sa kwarto. "Ma'am, hindi na ako bata." "Ano, kayo na lang ba lagi ang masusunod?" Pagsagot ni Travis. "I'm doing this para sa kapakanan mo." At dahil mukhang mauuwi na naman iyon sa pagtatalo, umalis na siya. Dahil sa galit ni Mrs. Bennet, tumawag siya sa HR upang tanungin ito kung sino ba ang bagong sekretary ng kanyang anak. Hating gabi na pero di siya matatahimik hanggat di niya malaman kung sino ba ang sekretarya ng kanyang anak. Wala siyang pakialam kung makaka-istorbo man sila. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang malaman niya na si Olivia Boldon ang bagong sekretary ng kanyang anak. Paanong nakapasok ito sa kanilang kumpanya? Bakit hindi Morris ang apelyido nito? Hindi naman siya against sa relasyon ng dalawa noong sila pa. Actually, matalik nilang kaibigan ang mga magulang nito. Pero nang dahilan sa di sila nagkasundo sa negosyo, tila ba di sila nagkaintindihan. At dahil pareha sila may matataas na pride, ay walang nagpakumbaba sa kanila. Pakiramdam ng bawat isa ay hindi pinahalagahan ang pagkakaibigan nila. Kaya umalis sila sa Cebu na may sama ng loob sa mga Mores. Botong-boto pa naman sila kay Olivia para sa anak dahil mabait itong anak. Pero anong rason bakit hinayaan nilang magtrabaho si Olivia sa kanilang kumpanya? At bakit pinalitan ito ng kanyang last name? Naisip ni Mrs. Bennet na siguro inais nilang magmanman ang anak nila sa lumalago nilang negosyo. Kaya di na iwasan makuyom ng ginang ang kanyang kamao. Bukas na bukas ay pupuntahan niya ito upang makumpronta ang dalaga at upang klaruhin sa anak kung bakit nga ba nito inilihim sa kanya ang katotohanan na nagtatrabaho na pala doon ang anak ng mga Mores. Gayong hindi naman lihim dito ang katotohanan na hindi pa rin nagkapatawaran ang kanilang pamilya. Bakit nandito ka? Gulat na tanong ni Olivia nang mapagbuksan si Travis. Tumingin pa siya sa hallway kung may nakakita ba sa kanila. Agad niyang hinatak si Travis papasok. Niyakap kaagad siya ng binata. "Alam kong mahal mo rin ako, Olivia. Bakit pinapahirapan mo pa ang sarili mo? Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso ko." Kumalas ang dalaga mula sa kanyang pagkakayakap. Pagkatapos ay yumuko siya. Hinawakan ni Travis ang magkabilang pisngi ng dalaga at muli niya itong hinalikan. "Mahal din kita. Ang problema, yung mga magulang natin." Alalang sabi ni Olivia. Ngumiti si Travis nang marinig ang sinabi nito. Sa wakas, inamin din ito na mahal din siya nito. Di na tayo mga bata, kagaya dati. Isa pa, kung iisipin natin is just misunderstanding. 8 years ago na yun. Pero di ba, naipagkasundo ka na rin? Kagat labing saad ng dalaga. Muling dinampian ng halik ni Travis ng halik ang dalaga, ngunit sa noon na. Hindi naman ako bata para di makapagdesisyon sa buhay. Doon na napangiti si Olivia. Pakiramdam niya ay safe na safe siya kay Travis. Mula noon hanggang ngayon, may paninindigan pa rin ito. Kaso kung noon, siya ang naging mahina, ngayon gagawin na niya ang nararapat. Sapat na ang pinakita niya noon na ipaglaban siya. Sapat na ang 8 years na hindi na napatunayan niyang hindi rin siya sinukuan ng binata. Thank you, hindi na ako tatalikod kagaya ng ginawa ko dati. Nalaman na rin ng mga magulang ni Olivia kung saan siya nagtatrabaho, maging ang pagkikita nila kay Travis. Ngunit hindi kagaya ng mga Bennet, hindi sila galit, bagkos nag-aalala sila para sa anak. Kaya naman lumuwas sila pa Maynila nang sa ganon makausap si Olivia. Lalo na at nilihim nito kung saan siya nagtatrabaho. Malaki ang tiwala nila sa dalaga.
Kaya nga kahit labag sa loob nila, hindi nila ito pinigilan na magtrabaho mag-isa. Ngunit dahil nga mga magulang pa rin sila at Yunika Iha pa rin ang pinakawalan sa Maynila, hindi pa rin nila matiis na hindi ito pasundan. Yun ang dahilan kung bakit nila nalaman kung saan ito nagtatrabaho. Kahit may nangyari na sa dalawa, nirespeto pa rin ni Travis ang kanyang nobya. Umuwi pa rin siya at di na nanatili sa kondo nito. Mahigpit silang nagyakap bago nagpaalam ang binata. Kakausapin ko ang mga magulang ko, huwag kang mag-alala. Saan ni Travis? I'll do the same, honey. Nagkangitian ang dalawa at naghalikan bago tuluyan umalis si Travis. Kinabukasan, naging usapan sa office ang kanilang naging party, lalo na ang tungkol sa madalian na pag-alis ni Olivia. Nagmamadali ito pagkatapos manggaling sa banyo. Maging ang reaksyon ng kanilang boss dahil nanggaling din ito sa banyo. May kakaiba sa ikinikilos kasi ng dalawa. Dumating si Olivia na ganoon pa rin. Seryoso at walang pinapansin, pero hindi na ito kagaya ng dati dahil maayos na ito manamit. Ngunit ang naging laman pa rin ng chismisan ay mukhang nagpapagamit na ito kay Travis. Kaya naging mamahalin na ang gamit nito. May isa pa na nakapagsabi na nakasakay ito sa mamahaling sasakyan. Mukhang bigay ni Travis sa kanya. Bagamat naririnig lahat yun ni Olivia at naririndi na siya, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik. Nauna siyang dumating pero si Travis ay hindi pa. Dumating si Irene, taas noo itong lumapit kay Olivia. Nandito ka pa pala? Huwag kang mag-alala, mukhang last day mo na dito. Mukhang di mo ata kilala ang binangga mo. I'm Irene Zamora. Tinangala siya ni Olivia, ngunit dinedma pa rin niya ito. Ni hindi na aninag ni Irene na natakot ito sa sinabi niya. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akma sana niyang sasampalin ang nanahimik na dalaga dahil sa totoo lang, inis na talaga siya rito. Lalo pa at gusto niyang isisi rito kung bakit siya tinrato ng ganun ni Travis. Irene, galit na tawag ni Travis. Travis? Naibulalas ni Irene. Sino nagsabi sa'yo na saktan ang girlfriend ko? Napasinghap ang mga nakarinig. Girlfriend mo ang babaeng to? Nandidilat na tanong ni Irene. Dumating ang mga magulang ni Travis, ngunit ang kaninang galit na ekspresyon ni Mrs. Bennett ay napalitan ng lungkot. Iha, bakit nandito ka? Tanong ni Mrs. Bennett. Doon lang niya na-realize na sa mga magulang niya ito galit at hindi sa dalaga. Malambot pa rin ang puso niya rito. Tita, I'm sorry. It's not my intention. Pero mahal pa rin namin ni Travis ang isa't isa. Lakas loob na sagot ni Olivia. Maging ang mga magulang ni Olivia ay dumating sa kumpanya ng mga Bennett. Kaya nagpang-abot silang lahat. Mom, Dad, bulalas ni Olivia. Kilala ang mga magulang niya bilang isa sa bilyonaryo sa Pilipinas, kaya lahat ay nagulat. Maging si Irene ay kilala ang pamilya Morez. Walang-wala ang yaman nila sa mga to. Nakaramdam siya ng panlalamig. Nagsisi siya kung bakit niya pinagsabihan ng kung ano-ano si Olivia. Kaya naman, umalis siya ng walang pasabi. Lalo na at mukhang magkakakilala ang pamilya. Maging si Mrs. Bennett ay kilala ang sekretary ni Travis. Nagsuggest si Mrs. Morris na mag-usap-usap sa pribadong lugar na siya sinang-ayunan ng mga Bennett. Nang umalis sila ay napuno ng usapan sa office. Napaupo na lang si Lucia nang makaalis ang boss nila, maging sina Olivia. Pakiramdam niya ay katapusan na niya dahil ilang beses na niyang pinasaringan ang dalaga para ma-provoke ito. Patay, mukhang matagal na palang magkakilala ang kanilang mga magulang. Ang bibigat ng pamilya pala, kaya pala ang ganda ng balat ni Olivia. Mukhang matagal na rin pala magkakilala si Travis at Olivia. Saad ng isa sa ka-opisina ni Lucia. Ba't di ko napansin yun? Kaya pa alam na alam ang babaeng yun ang timpla ng kape ni Sir Travis? Naluluha niyang sabi. Habang magkakaharap ang kanilang mga magulang sa office ni Travis, magkatabi naman ang magkatipan. Di na iwasan bumalik ang mga alaala ng nakaraan ng masayang pagkakaibigan ng dalawang pamilya. Di sadya nagkangitian ang dalawang ginang. Naluha si Mrs. Bennett. Alam niyo, hindi ako magsusorry. Sa totoo lang galit pa rin ako. Saad ni Mrs. Bennett. Bagamat di naman galit pero may himig na namimiss niya ang banding nila ni Mrs. Morris. Halos maluha-luha rin siya. Ako na ang magsusorry. Ma-pride ka pa rin hanggang ngayon. Kung nagkasundo tayo sa Cebu,
Baka di nyo masusolo ang negosyo nyo dito sa Maynila at wala kayong hasyenda na pwedeng magbakasyonan sa Cebu. Saad naman ni Mrs. Morris. Di na nakatiis si Mrs. Binet. Napatayo siya at lumapit kay Mrs. Morris. Nagyakapan ang dalawa. Samantala ang kanilang mga mister ay nagkamayan na para bang walang nangyaring sama ng loob sa nakaraan. Mukhang ang mga misis lang nila ang may malalim na sama ng loob. Nagkatinginan ang magkatipan. Mukhang hindi na pala nila kailangan ipaglaban ang isa't isa dahil kusang nagkakabati ang mga magulang nila. Halos di matapos-tapos ang usapan ng dalawang ina matapos ang 8 taon na di nagkausap. Ma'am, doon na muna kayo sa bahay. May trabaho pa po kami. Saabad pa ni Travis. Doon lang napansin ng dalawang ginang ang mga anak nila. Natawa na lang sila. Nakalimutan nilang ito pala ang dahilan kung bakit nag-uusap sila. Napag-usapan na magkakaroon sila ng dinner sa labas. Gustong ibida ni Mrs. Binet ang isa sa magandang kainan sa Maynila. Nang makalabas sila sa opisina ay panay pa rin sila sa kanilang pag-uusap. Anak, sabay na kayo ni Travis umundo pagkatapos ng trabaho. Maliwanag? Baling ni Mrs. Binet kay Olivia. Sa isang iglap ay muling bumalik ang closeness ng dalawang pamilya. Nang makaalis na ang kanilang mga magulang, ay muling nagyakapan ang magkasintahan. Tama na, baka mawala ka sa focus sa trabaho. Awat na ni Olivia kay Travis, na nahimik sa buong opisina. Kung noon puro pasaring ang naririnig ni Olivia, ngayon halos lahat ay walang umiimik. Lahat sila ay nakatuon sa kanilang trabaho at sa tuwing may nagpapasa kay Olivia ng documents ay may pagalang na. Pero kung noon seryoso si Olivia, ngayon nginingitian na niya ang mga nakakausap niya dahil sa totoo lang, wala lang naman sa kanya ang mga yon. Pero di pa rin maiwasan mailang ng mga katrabaho niya, lalo na si Lucia. Gusto niyang magpalunok sa lupa ura mismo. Ngunit kahit papaano, lumapit siya kay Olivia nung matapos na ang kanilang trabaho at humingi ng tawad rito. It's okay, no big deal. Sagot ni Olivia. Ngumiti si Lucia. Ngayon ko lang na-realize na iba pala ang ugali ng totoong may class. Natuto na ako, Miss Olivia. From now on, magiging tao na ako sa tao. Tinapik ni Olivia sa braso si Lucia at nginitian niya ito. Good to hear. Yan din ang gusto ko. Irespeto niyo kahit sino. Kahit nasa trabaho ang dalawa ay di naman makikita kung gaano ka-sweet ang dalawa. Dahil napaka-gentle ni Travis kay Olivia. Pumunta ang mga magulang ni Travis sa Cebu upang magbakasyon kina Olivia. Yun na din ang pamamanhika nila. Nang mapagplanuhan na rin ang kasalan ng dalawa, paano ba yan? Sila na mag-usap tungkol sa kasal natin. Dapat nga tayo ang nandoon. Nakasimangot na sabi ni Travis habang nagagayat ng gulay. Ayos lang yun, honey. Alam na ni Mami ang gusto kong kasal. Nasabi ko na sa kanya noong tayo pa. Baka di mo nalalaman kapag nandoon si tita sa amin, pinag-uusapan nila kung paano tayo ikasal. Paliwanag ni Olivia habang isinasalang na ang kanyang lulutuin. Kung ganoon, baby, na lang pala ang tatrabahuin natin. May panunokso pa ang mga ngiti nito habang malagkit na nakatingin sa dalaga. Don't me, honey. One is enough. Bawal mo nang makita ang katawan ko. I've seen it multiple times. Nagsalubong ang kilay ni Olivia. Ang alam niya sa kwarto lang siya nagbibihis ng hubad-hubad kaya napatakbo siya sa kanilang kwarto at sinisiyasat ang bawat sulok ng kanyang kwarto hanggang matuon ang atensyon niya sa teddy bear. Not that, honey. Natatawang pigil ni Travis nang sinundan ang dalaga sa kanyang kwarto. Nagunahan sila sa pagdampot ng teddy bear pero si Olivia ang mas malapit sa kanya kaya naman nauna siya. Doon lang niya na-realize na may hiding cam pala doon. Masamang natuon ang mata niya sa kanyang fiancé. Itinaas naman ni Travis ang kanyang kamay. Honey, 8 years na akong walang pantasya sa babae. Sa'yo lang, kaya di ko matiis na di ko makita. Pagdadahilan ng binata. Napabuntong hininga na lang si Olivia at pinatay ang ilaw. Naging madilim sa loob ng kwarto. Naramdaman na lang ni Travis ang paghawak sa kanya ng nobya. Inakay siya nito sa kama. Wala naman dito sina Mami. Saad ni Olivia. Naging mapusok ang dalawa. Halos doon na rin natutulog si Travis. I love you. Masuyong saad ni Travis.
Matapos ang mainit na gabing pinagsaluhan nila, I love you more my man. Muling hinalikan ni Travis ang dalaga. Alam kasi nila na siguradong sigurado na sila sa isa't isa. At kung sakali man na di matuloy ang kasal nila, alam ni Olivia sa kanyang sarili na hindi na siya magmamahal pa ng iba. Si Travis lang ang una at huling mamahalin niya. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.